At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Ang Buhok ni Goldie. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga apo, kumusta na po kayo? At narito na naman ang inyong Lola Stella para magbigay ng isang kwento na kapupulutan ng aral. At ang kwentong ito ay tungkol sa mag-asawa na di magkaanak, pero di kaloodan ay nabiyayaan din sila ng Panginoon ng isang anak. Mga apo, dyan lang kayo at narito na ang kwento ng inyong Lola Sela. Ay, parang awan nyo. Pahingi ng pagkain. Ay, gutom na gutom ako eh. Ay, kahit kunting pagkain lang. Papalitan ko ng ginto ang ibibigay nyo sa akin. Ay, sige na. Parang awan nyo na. Pagkain. Kayo, Oo nga. papalitan mo ng ginto? Paano mo papalitan? Kwan, parang awa mo na. Sige na gutom ako. Parang awa mo na, papalitan ko ng ginto ibibigay mo sa akin. Ginto pala? Aray ka, salbahe kayo. Wala kayong awa. Mga salbahe. Dapat lang sa'yo yun, matanda ka. Ang dumi-dumi mo, ang baho-baho mo. Ang sama nyo, salbahe kang bata ka. Hoy! Anong ginagawa niyo sa matanda? Mga salbahe kayo! Umalis kayo! Baka kung ano bang magawa ko sa inyo! Ha? Alis! Mga salbahe! Pati matanda! Pinapatulan nyo! Imbis na tulungan nyo, sinasaktan nyo pa! Mga walang muto! Parang di kayo dinidisiplina ng mga magulang ninyo! Alis! Ale, okay lang ba kayo? Deng, gutom na ako. Pwede bang humingi sa iyo ng kahit kaunting pagkain? Talagang nagugutom na ako eh. Parang awa mo na, Deng. Sige po, Lola. Pagkakainin ko po kayo. Ako na pang bahala. Sumama kayo sa akin. Salamat, Deng. Gutom na gutom talaga ako eh. Opo, Lola. Kakain tayo sa karinderya. Kumuha po kayo ng kahit ano, kahit anong gusto niyong pagkain. Ako na pang bahala. Maraming salamat. Halika na, Deng. Dito po tayo sa parlor namin. At pagagandahin po kita. Nabusog po ba kayo sa kinain ninyo? Oo, busog na busog ako. Salamat sa'yo, Ay, nako. Napakabait mo talaga. Pagagandahin ko po kayo at malinisan para hindi na kayo kutsain ng mga tao dyan sa labas. Minsan kasi, ang mga tao dyan, naku, ewan ang mga ugali.
Ay, naku po. Buti na lang. Si Ma'am Nikki ang nakakita sa inyo. At talaga namang mabait po siya. Oo nga salamat sa inyong pagtulong sa akin ha. Nakakahiya naman na nilinisan niyo pa ako. Pinaganda niyo ako matanda na ako Walang ano man po yon, Lola. Kahit sino pong makakita po sa inyo, ganun din ang gagawin sa inyo. Talagang ipagtatanggol ko po kayo. Mali naman talaga yung ginawa ng mga bata Imbis na tulungan nila kayo, tinutulak pa kayo. Ano itong naririnig ko, ha? Libre? Nako, ang galanti mo naman, bes. Hay, nako. Hmm. Ikaw, na-late ka, ha? Ha? Ay, buti na lang. Di pa dumarating si boss. Ay, nako. Siguradong mapapagalitan ka na naman dito. Ay, nako, ano nga kung pagagalitan? Hoy, bes, ikaw, ha? Ikaw, kasi nanlilibre ka na naman. Oh, bay nako, ang haba-haba na ng charge mo. O sige, magpa-charge ka pa. Nako, bakit mo tinutulungan ng matandang namamasura na yan? Naku, bes, huwag ka naman ganyan. Baka marinig ka. Totoo naman kasi, bes. Totoo. Alam mo, naaawa ko dyan. Kaya tinulungan ko. Alam ko naman na naranasan ko rin ang magpalaboy-laboy noon sa kalsada. Kundi ako tinulungan ng ibang tao, di ganyan din ako. O sige na, ipagpatuloy mo na yung pagtulong mo. At ikaw naman, pag naghirap, maiwan ko lang. Baka walang matitira sa'yo. Ay nako, hindi na yung mangyayari, Bes. Kasi ibebenta ko na itong diamante dyan sa daliri mo para tulungan mo ako. Di ba? Mahal yan? O, ano? Di ba, Bes? Kaibigan mo ko? Di ba? Kaya lahat ng nasa daliri mo? At kung nahihirapan ako, di isang lamo at ibenta natin. O kaya ibenta, ganon. Ganon? Besta, pati alahas ko, sinali mo pa. Hello, Darla. Andito ka pala. May gusto akong ibigay sa'yo. Naku, ano yun? Salamat ha. Wow, ikaw naman nag-abala ka pa. Nakakaya naman sa'yo, Edgar. Naku, wala yun. Ikaw pa. Darla, kailan ba tayo pwedeng lumabas? Ha? Kwan Kwan Ay nako, Edgar, ha? Huwag kang mawala ng pag-asa. Oh, alam mo yan si, Darla, ang hanap niyan ay mayaman. Hoy! Oh. Bakla! Ano ka ba? Ako na naman ang nakita mo. Ay nako. Ineng, maraming salamat sa ginawa mo sa akin ito ang bayad ko sa iyo. Ay nako, Lola. Libre po yan. Walang bayad. Kung ayaw mong tanggapin itong bayad ko, ang mabuti pa, ibibigay ko na lang sa iyo itong regalo ko. Ito, para sa iyo ito, tanggapin mo na. Naku, regalo? Naku, wag na po. Libre po yan. Alam po ninyo, ang ginagawa ko po sa inyo ay galing po yan sa puso ko. At masaya po ako na
tumutulong sa inyo. Huwag na po. Ay, maraming salamat. Ayaw mong tanggapin itong binibigay kong regalo. Napakabait mo talaga. Salamat po. Ay, nako. Ay, nako. May bisita tayo, oh. Ha? Ay, sino kaya ang gusto niyo makita? Ay, gusto ko sanang makita at dalawin si Nikki. Ha? Ay, nako. Kaingit naman. Sana ako na lang, Nikki. Naku, ikaw ang gusto niya makausap. Naku, pogi yan, no? Pogi yan, ha? Hoy, magtigil nga kayo dyan. Tama na. Ano? Kumain ka lang, Nikki. Oo nga Yeah. pala. Asan ang mga magulang mo? Ha? Parang namatay na sila sa Amerika. Abang nasa tour sila. Nabangga kasi yung sinasakyan nila eh. Ikaw? Naku, sosyal naman. Ang mga magulang ko ay naaksidente din. Nahulog sa bangin yung jeep na minamaneho ng tatay ko. Ganun ba? Sorry, kasi naikwento ko at natanong ko ang mga magulang mo. Ay, ako lang yun. No worries. Ganyan talaga. Tanggap ko naman yung nangyari. Actually, diyan ako natutuwa sa'yo kasi totoo kang tao at hindi nagpapanggap, hindi maarte. Yun na. Gusto kita dahil totoo yung pinapakita mo. Kung kasi, mahirap sa tao ang magpanggap. Kasi pag nagpanggap ka, mabibisto ka rin. Kaya ayoko na magsinungaling. Alam mo, yung tao mahirap hanapin, yung tapat sa'yo. Talagang napakahirap hanapin yung taong ganun. Talaga? Oo. Totoo yung sinasabi ko, ha? Alam mo kasi, may gusto nga akong sabihin sa'yo na sana lumabas naman tayo. Kaso nahihiya ako eh. Alam po ninyo, nahihiya rin po ako kasi, sir, amo kita. At isa pa, di na po yan mabibili at di ako naniniwala, sir. Alam ko na iniwasan mo ko kaya nahihiya ako minsan na kausapin ka. Saka gusto ko kasi ikaw yung magupit sa akin. Kaya lang, ipinasa mo ako sa iba. Talagang si Darla ang nakatoka kaya siya ang maggugupit. The best naman si Darla sa paggugupit eh. Naku, alam mo para sa akin ikaw yung the best. Kasi ikaw yung gusto kong manggupit sa akin eh. Kuhang-kuha mo yung gusto kong gupit. Tsaka iba si Darla kasi special treatment sa inyo. Hindi ko kailangan ng special treatment sa akin. Ang nakikita nila, ang estado ko sa buhay, pero ikaw, iba ka. Special ka sa akin. Ganon? Talaga, sir? Talaga. At yun, ang totoo.
Ano? Ikakasal na sila? Eh, bakit? Bakit sa best friend ko pa ikakasal? Eh, yun ang gusto ko eh. Siya ang gusto kong lalaki. Pinakamamahal ko siya. Alam mo, Darla, huwag mo nang binibigyan ng sama ng loob ang sarili mo. At isa pa, ang dami-dami ng lalaki dyan na pwedeng bumagay sa'yo at pwedeng magmahal. Tulad ko. Bakit? Ano ba ang meron siya na wala ko? Eh, gusto ko mayaman. Para hindi na ako maghirap. Eh, mahirap na nga ang buhay ko eh. Laging hirap ka naman eh. Yun nga Kagaya ko. eh. Mahirap maging mahirap. Alam mo ba yun? Hindi naman ako pinalaki ng mga magulang ko eh. Ang tatay ko nag-Saudi. Nanay ko nag-Hong Kong. Oh, nagtatrabaho pala sila eh. Oo, nagtrabaho sila. Pero pinabayaan nila ako. At isa pa, hindi ko naman sila nakita. Eh, hindi naman nila alam na nagtrabaho ako bilang katulong para mabuhay. Kaya pinangako ko sa sarili ko na yayaman ako balang araw, na magiging mayaman na mayaman ako. Pero paano mangyayari yun? Kinuha ni Nikki si Jerry. Paano na ako ngayon? Kinuha ni Jerry. Kinuha Oh, ni tama na, Jerry. tama na yan. Ay, nako. Kinuha ni Jerry. Carla, anong ginagawa mo dyan? Nako, nag-iimpake na naman. Ka na ba? Ay, nako, amiga. Bilisan mo, ha? At susunduin pa tayo mamaya. Saan ba kayo pupunta? Ano ba naman yung kwan? Ano ba naman kayo? Di ba wedding ni Nika? Oo. Hay, bukas na nga yung kasal. Kaya mag-iimpake na. At well, ihatid tayo ng helicopter papuntang venue. At alam mo ba kung saan gaganapin? Hay, nako, sa Boracay. Ang sosyal. Oh, talaga? Ang sosyal naman. Oo, sobrang sosyal. As in, super. Ayokong sumama. Kayo na lang ang pumunta. Ikaw talaga luka-luka ka, no? Ikaw pa naman ang maid of honor. Kaya, Kwan, kailangan na makapunta ka doon. O, huwag mong sabihin na bitter ka dahil ang pinakasalan ni Jerry ay hindi ikaw. Siguro, ang kinain mo kanina, ang palaya. Kaya, bitter ka. Pwede ba? Umalis ka na sa harapan ko? Ay, naku. Ako, Peter? Eh, bakit naman ako magiging bitter, ano? Ay, naku. Bakla ka talaga. Kung ano kasing mayroon sa kanya, maaabot ko yun. Naku, bes. Mukhang, Kwan, 18 ka na. Naku kayo ha, talaga. Nambola ba kayo? Nikki? Ay! Bes! Nandito ka na? Oo, Bes. Kailangan na nandito ako sa'yo. Kailangan na kumpleto. Ay, nako, picture muna tayo, ha? Oh, ayan, umayos kayo. Sige. Ayun, tapos na. Oh, labas lang kami sandali, Nikki. Darla, Oo. bagay ba? Okay ba sa akin ang suit ko? Ha? Oo. Ang ganda-ganda mo kaya. Alam mo, parang ibang tao ka ngayon. Why? O ano, Bes? Ready ka na ba sa magiging asawa mo? Handa ka na bang maging Mrs. Agustin? Ay, ninenervyos nga ako eh. Alam mo, friend, ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Masaya kaming lahat para sa'yo. Pero Bes, salamat. Salamat kasi
iniintindi mo kami ni Jerry. Magkaibigan tayo, ano? At masayang-masaya ako para sa inyo ni Jerry. Congratulations, Mrs. Agustin. Naku, thank you, Bes. Salamat. Visit, madaba ka sana habang naglalakad ka. Mang-aagaw. Naku, darling. Ano ba naman itong sorpresa mo? Wait lang. Yan o. Surprise! Wow! Ayan. Ang ganda! Grabe ka naman, darling, para sa binili mong ito. Teka, buong mulyate itong kuna. Binili mo sa nursery ng magiging anak natin. Alam mo kasi, gusto ko na lahat ng kailangan ng panganay natin andito na. Wala siyang hahanapin ng iba. Bakit? Parang malungkot ka pa. Paano kasi? Kompletong-kompleto na ang nursery. Yun lang. Wala pa tayong nabubuo. Huwag ka mag-alala. At darating din tayo dyan. At magkakaanak tayo. Ano kaya ang magiging buhay ng mag-asawa? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Buhok ni Goldie, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.